The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kahapon po, ibinigay ko tong kwentong ito sa anticipated Mass. Joke actually po siya, pero mukhang hindi po nakuha, wala pong tumawa masyado. Ngayon po, ina-advance ko na, sinasabi ko sa inyong joke ito, kaya pagkatapos po ng kwento, sana man may ngumiti sa inyo. Ito po yun. May isang lalaki, pumunta sa dermatologist. Ang sabi niya, "Dok, magkano kaya kapag ipapaayos ko yung mukha ko? Magkano yung kayang gagastusin?" Ang sabi ng dermatologist sa kanya, "Kung ganun po sir, siguro yung tung sa taas, 10,000. Yung magkabilaan, sabi niya, tigpa 5,000 yan, 10,000 din yan. Tapos ayusin natin ng konti itong baba mo. 10,000 rin po yan, mga 30,000. Sabi nung lalaki, "Ay, medyo mahal pala po, Dok. Paano po kung kahit mukha na lang akong bata, bumata na lang? Ano po bang pwedeng para mabawasan man lang yung 30,000? Ang sabi ng Dok, "Kung yun lang naman pala sir, kahit ito na lang. Ito na lang, yung sa taas. So magkano po yun? 10,000. Sabi niya, 10,000 na lang po yan." Sabi niya, "Mahal pa din. Ano kaya po yung affordable na kaya ko na magmumukha akong bata?" Sabi ng doktor sa kanya, ng derma, "Teka lang po sir may hinahanap dun sa drawer." After a while, may binigay sa kanya. Sabi sa kanya ng doktor, "O, ito ang chupon. Magmumukhang bata ka niyan sir. 10 piso lang yan." Ay, salamat. May tumawa. Nakuha. Mga kapatid, alam natin sa buhay na may bagay-bagay na talagang mahal, na kailangan pag-ipunan, o kung hindi naman, kailangan malalim ang balon mo ng pagkukunan mo para ma-enjoy sila. Sapagkat hindi kaila sa atin na may mga bagay talagang mahal. Mahal talaga. Para mo ma-enjoy, para mo maranasan. Interestingly, yun rin ang term natin sa pag-ibig. Mahal. Kaya nga po kung minsan nagtatanong ako kung pag-ibig ba ay talagang luxury din sa buhay. Yung pag-ibig ba ay talagang mahirap ibigay. Sapagkat mahal. Mahal eh. Naalala ko tuloy po yung sabi minsan nung sampare, na sabi niya, hindi naman talaga mahirap magmahal. Ang mas mahirap ay manatiling nagmamahal. Sabagay, tama siya. Sapagkat yung pagmamahal, ang dami pong nafo-fall in love kahit sa text. Sa text lang. Yung hindi mo pa nakikita yung mukha. Kundi naman po sa social media. Yung nakikita mo nga yung mukha, pero hindi naman talaga yun. Pero madalas, ganun talaga po eh. Madali daw po magmahal. Pero mas mahirap panatiliing nagmamahal. Sapagkat yung manatili kang nagmamahal, ang kailangan mo doon ay commitment. Kailangan mong committed ka doon sa minamahal mo.
Kaya nga hindi nakapagtataka mga kapatid, nung tinanong ang ating Panginoon kung ano yung greatest law or commandment ng Diyos. Ito'y commandment of love. Pinag-uutos niya ang pag-ibig. Ipinag-uutos ang pag-ibig sapagkat alam natin na mahirap magmahal. Sabi natin madali, pero hindi, mas mahirap kasi manatiling nagmamahal. In fact, kung titingnan po natin mga kapatid, madalas para tayong lalaki nandun sa kwento. Gusto nating mag-enjoy ng isang bagay pero ayaw natin yung responsibilidad na kaikibat doon. Yun ang ating gustong takasan. Madalas yun ang gusto nating takasan. Kaya nga mahirap manatiling nagmamahal. Kaya nga pa yung nag-utos to ni Kristo, ang una niyang pinag-utos ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong kaisipan mo. Naibigay mo lahat ito sa Kanya. At kung tatanungin niyo po, ay, Father, very abstract yan. Paano ko gagawin yan? Kaya nga ipinag-utos niya yung pangalawa. Ang sabi niya, yung pangalawang utos ay katulad din nung una. Ang sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo tulad sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Mga kapatid, sa madaling sabi, walang taong nagmamahal na mag-isa. Walang taong umiibig na mag-isa. Parati itong may kasama. Kaya nga siguro, nagiging mahal. Sapagkat kung titingnan po natin at tatanungin natin, paano ko ba mamahalin ng Diyos? Ng kabuong isipan, ng buong puso, ng buong kalooban ko. Makikita dun sa pangalawa, kung paano natin ginagawa yung pangalawang utos, ang magmahal ng kapwa tulad ng ating mga sarili. Pero alam natin mahirap magmahal ng kapwa. Lalo na pag unlovable. Yung nakakainis. Yung hindi mo mapatawad. Yung hindi mo maintindihan. Mahirap magmahal ng kapwa. In fact, kahit pamilya mo, kuminsan napakahirap mahalin. Lalo na pag mahirap unawain. Yung para bang may sinasabing isa, may sinasabi namang iba. Yung, okay ka lang? Pero nagtatampo pala. Kumusta ka? Yung pala hindi okay. Yung para po bang kailangan mo maging manghuhula. Sapagkat kuminsan ganun po kahirap ang magmahal ng kapwa. Sapagkat hinuhulaan mo kung ano nasa isipan. Kuminsan huhulaan mo kahit kung ano nasa kalooban. Kaya mahirap magmahal. Pero interestingly, ang sinabi ng Panginoon, pagmamahal sa kapwa ay kay tulad ng pagmamahal sa sarili. So in other words, ang pinaka-basic pala po dito sa pagmamahal ay yung mamahalin mo yung sarili mo. Hindi mo pwedeng mahalin ang kapwa mo pag hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Parang ganun ang sinasabi ng Diyos. Sapagkat paano mo mamahalin ang ibang tao kung yung sarili mo mismo hirap na hirap kang mahalin? Sometimes po, it doesn't mean na yung pagmamahal ng sarili, yung dadamitan mo ng bago, lalagay mo ng kurret yung mukha mo ng kung ano-ano, magpapabango ka ng sobra-sobra, yung nandito ka sa harapan ng simbahan, pero amoy na nasa likod. Pero sasabihin natin, pagmamahal to po, giving comfort to myself, loving myself. But sometimes, mga kapatid, mukhang hindi yan ang pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Sapagkat ang tunay na pagmamahal sa sarili ay pagre-respeto sa sarili. Yung hindi mo pinabastos ang sarili mo. Yung hindi mo sinisira ang sarili mo. Yung hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. Sapagkat yun din ang gagawin mo sa kapwa mo. Pag nagmahal ka ng kapwa, yung hindi mo pababayaan, hindi mo babastusin, at iingatan mo.
At paano ba naging ating ginagawa iyon? Nasa kalooban yun mga kapatid, nasa loob. Bibigyan ko yun ng halimbawa. Kung minsan, akala natin yung pagmumura, napakasimpleng bagay. Expression lang po yun, Father. Expression lang po. Pero alam niyo po, may isang psychologist na nagsabi na kung ano daw pang sinasabi natin madalas, yun daw po ay nagpapakita ng mundo natin. O halimbawa na lang, kung ang favorite mong mura ay yung mabantot, yung English na babantot, just imagine kung gaano kabantot ang tingin natin sa sarili natin. Pero mga kapatid, yun nga doon nagsisimula yun. Pagre-respeto sa sarili, pag-iingat sa sarili, sapagkat doon nagsisimula rin ang pagbibigay natin ng ganung klaseng pag-ibig sa kapwa. Yung iingatan mo at re-respetuhin mo. Sapagkat yun ang tunay na pag-ibig. Yung nagre-respeto at nag-iingat. Yung hindi mo pababayaan, yung hindi mo gagawa ng sambagay na pagsisisihan mo. Yung hindi mo pababayaan talaga. Kaya nga siguro mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misa, doon tayo magsimulang magtanong, paano mo ba sinasabing mahal mo ang sarili mo? Paano ka ba nagmamahal ng sarili? Kinikilala mo bang sarili mo? Sapagkat sa pagkilala natin sa ating mga sarili, mga kapatid, ganun din ang gagawin natin sa pagkilala natin sa mga minamahal natin sa buhay. Oo, mahirap unawain, mahirap magmahal. Pero sabi ko nga, pinag-uutos ng Diyos sapagkat mahirap talagang gawin. Kaya nga siguro mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misa, sana lahat tayo dito ma-in love. Yung tunay na love, na in love. Falling in love. Hindi po yung falling in love, yung bumabagsak na dahil sa pag-ibig. Pero talaga yung falling in love, yung nai-in love. Sapagkat doon ang simula, yun ang simula ng pagtupad sa utos ng Diyos sa buhay natin. Sana po, pagkatapos ng misang ito, sa inyong pag-uwi sa inyong mga tahanan, sana po huwag niyong kaligtaan tingnan yung mga minamahal niyo. Sana po yung mga importante sa buhay niyo, huwag niyong kakalimutang tingnan. Sapagkat kung minsan, sila po talaga ang tunay na larawan ng Diyos sa atin. Pinakahuli pong statement na lang para maalala natin. Paano bang pagmahal sa Diyos? Ang mahalin ang kanyang mga minamahal. Yun ang pag-ibig sa Diyos. Ang mahalin ang kanyang minamahal. At sino po yun? Kapwa tayo. Kaya nga po siguro, kung mayroon pong pinakamahal dito sa loob ng simbahan, yun po ang bawat isa sa atin. Sapagkat yun, ganun kamahal ang bawat isa sa atin sa Diyos. Sapagkat ang halaga natin, ang katumbas po kung ano? Ang krus. Ang pag-aalay ng Diyos ng kanyang sarili sa atin. Kaya nga mga kapatid, advice lang, huwag natin pamurahin ang buhay natin. Don't live a cheap life. Never live a cheap life. Because you are never cheap in the first place. You are expensive. Mahal ka eh. Mahal na mahal ka. Kaya nga po, ingatan natin ang ating mga buhay. Para sa ganun, maingatan din natin ang buhay ng mga minamahal natin. Amen.